ng mga busy parents. So, unahin na natin yung tungkol sa pre-wash or pre-rinse. Ano ba yung pre-wash and pre-rinse, Mommy Eds? Ang pre-wash or pre-rinse po, ito yung ginagawang paghuhugas ng cloth diaper after gamitin before yung main wash. Before po yung regular na laba, yung may ilalagay mo sa washing machine, lalagyan mo ng laundry detergent. Yan. Yun, yung tamang laba, yung regular na laba, usual na laba. Bago po yun, mas maganda na i-pre-rinse or i-pre-wash natin ang cloth diapers after gamitin. Yung pre-wash, yun po yung may konting detergent. Lalagyan natin ng konting detergent and then banlaw. And then yung pre-rinse, yung walang detergent, banlaw lang ng tubig. So I suggest, para sa mga busy parents natin dyan, I suggest na gawin mo ito once a day lang. Sabay-sabay yung ginamit ng buong araw. Pwede po yun. Okay lang yun. Na hindi agad, after mahubad ni baby, hindi agad malalaban. Okay lang po yun. Pwedeng-pwede. And hanap kayo ng magandang time para banlawan ito ng sabay-sabay or i-pre-wash ito ng sabay-sabay. Diba? May mga gumagawa na sa gabi, after work, doon na sila nagpe-pre-rinse or pre-wash. Pagka-uwi, yan, or sa mga work from home, yan, after ng shift nila, yan, doon sila nagpe-pre-rinse or pre-wash. Or, meron ding madaling araw, habang tulog pa si baby at saka bago pumasok sa work. Yan. So, hahanapin nyo lang yung magandang timing doon sa buong araw ninyo para malabhan yung ginamit ng buong araw na yon. Bakit ba maganda na mag-pre-wash para sa mga working moms? Kasi 'di ba, Mommy Eds, ano na nga kami, busy parents na nga kami, tapos isasuggest mo pa na mag-pre-wash or mag-pre-rinse. Kasi po, ang pag-pre-wash or pre-rinse ay mas maganda siya to make the washing process more manageable. 'Di ba? Hindi talaga didikit yung mga stains, yung amoy. Yan, yun yung importante dyan. Kasi kung hindi po natin kung hindi pa natin i-pre-wash or pre-rinse, mas lalo po tayong mahihirapan. Baka mas lalo pang mapadalas po ang inyong stripping, 'di ba? Mas lalo pa pong matrabaho yun. And next, tungkol sa laundry, para sa mga busy parents natin dyan, gumamit tayo ng washing machine. Use your resources. Huwag matakot. Meron akong nabasa sa isang mommy community. Hindi siya cloth diaper community, mommy community. Ano siya? Natatakot siya na gumamit ng washing machine para sa gamit ni baby, sa mga damit ni baby. And parang 8 months na yata yung baby niya. 8 months na yung baby niya, hindi niya pa rin nilalagay, hindi niya pa rin sinasalang sa washing machine, hina-handwash niya talaga lahat ng damit ni baby. Well, if that's your preference, it's okay. But ako, ang maisasuggest ko, kung kayo ay magko-cloth diapering and you're a busy parent, wag po kayong matakot sa washing machine. Pwede pong gamitan ng washing machine ang cloth diapers. Ang maganda lang gawin, kung talagang gusto nyong mapahaba, actually hindi to required pero kung gusto nyo pang mapahaba yung life ng inyong cloth diapers, ang pwede nyo pong gawin is i-snap nyo po ang cloth diaper and then baliktarin para naka-expose yung part kung saan nagtatouch yung bum ni baby. Yan, baliktarin nyo and then tsaka nyo ilagay sa washing machine. Or, pwede rin po kayong gumamit ng laundry net bag. Yung parang net. Yun, lalagay nyo doon sa loob, yung diaper. Hindi na po yung insert, diaper lang. Kasi, kaya natin yung ginagawa para hindi mabanat yung elastics. Hindi agad ma-loose yung mga garters para magtagal, maipasa pa sa susunod na baby. Yan. So, yon, ipasok lang natin sa laundry net bag yung mga cloth diapers. Huwag po nating sisiksikin. And then, yon, ilagay na natin sa washing machine. Pero yon ay hindi required. Uulitin ko ilang beses na pong nakapaglabas si Mommy Eds nang hindi ko po ini-snap. Ilang beses na nakapaglabas si Mommy Eds nang hindi ko po nilo-laundry net bag. Lalo na kung iba po yung maglalaba or naibilin mo lang or talagang hectic na yung schedule. Alam mo yun, na aalis ka na, kailangan mo lang talaga magsalang. Yun.
pwede po na kahit hindi na siya snap. Yun nga lang, 'di ba? Mas maganda naman na talagang alagaan na natin yung cloth diapers natin para maipasa pa natin. Remember na ang paghahanap ng laundry routine that fits seamlessly into your schedule is the key. Yun po talaga yung key para mag-success po kayo sa cloth diapering kahit na busy po kayo. Find a laundry routine that fits seamlessly into your schedule. Diba? Kung kayo ay night shift, hanapin nyo yung laundry routine na babagay sa inyo. Una, yun nga, hanapin nyo yung babagay sa inyong routine na ng pag-pre-rinse at pre-wash sa buong araw, kung alin doon. Kung pagtapos ba na shift mo or bago ka magtrabaho. And then, alin ba yung day off mo? Baka pwedeng doon mo ilagay yung yung Laba Day. Yan. Or kayo ni Mister, kayo, kung ang off ni Mister ay Wednesday, doon maglalaba ng cloth diaper, tapos ang off mo naman let's say Saturday, yun, pwede ka doon maglaba ng cloth diaper. And syempre, kung tayo ay maghahanap ng laundry routine na talaga mag-fit sa ating schedule, this will be a little bit of trial and error. Diba? Hindi po natin talaga makukuha yan ng perfect sa umpisa. So, wag po tayong mawawalan ng pasensya. Wag po tayong mawawalan ng pasensya pagdating sa paghahanap ng magandang laundry routine, lalo na kung busy ang ating mga schedule. Next na isasuggest ni Mommy Eds, or next hack and tip po natin para sa mga busy parent natin dyan, is the readying of cloth diapers. Ihanda po natin ang cloth diapers. Effective to, lalo na dun sa mga may yaya, or ipapaalaga nyo sa iba si baby. Kunyari, hindi kayo work from home. Kunyari, pumapasok kayo talaga, bumabiyahe kayo, ganun. Effective to kung iiwanan nyo si baby sa yaya or sa kahit anong taga-alaga. Ito, proven and tested ko to. Diba, after mo maglaba, kanina nabanggit na ni Mommy Eds yung tungkol sa laundry. Yan. After mong labahan, pagtuyunan, find the time kung saan pwede mong maisabay yung pagsa-staff ng diapers. Let's say, yung mga diapers mo ay pocket diapers or let's say, cover type diapers. Maghanap ka ng time or gawain mo na pwede mong maisabay yung pagsa-staff ng inserts. Ano ba yung pagsa-staff ng inserts, Mommy Eds? Yung ilalagay mo yung inserts or soakers sa loob ng diaper. I-ready mo na siya na para siyang disposable diaper na lang. Kukunin na lang sa lagayan. Ganon. So, pwedeng habang nanonood kayo ni Mister, nag-Netflix and chill kayo, ganon. Nanonood kayo ng K-drama. Nakikipag-chismisan kayo. Ito, nakikinig kayo kay Mommy Eds. Pwede nagsa-staff na kayo ng inserts. Katulad ni Mommy Glyzel, naglalaba ngayon. Yun, ganun. Hanap kayo ng mga gawain nyo everyday na pwede nyo maisabay yung pagsa-staff ng inserts. Pwedeng habang nagtuturo kayo kay panganay, di ba? Kunyari may panganay kayo, tapos gabi-gabi tinuturuan nyo siya sa kanya assignment or kung ano man, sa kanya school. Pwede, habang nagtuturo kayo, magsa-staff kayo. Yun, yung mga ganon. And in that way, hindi nyo po mapapansin na tapos nyo na pala yung pagsa-staff ng inserts. And ang maganda rito is ready na yung diapers, huhugutin na lang ng yaya or taga-alaga para mas convenient sa kanila. Third naman natin na tip para sa mga busy parents natin dyan, dahil nabanggit ko na rin naman yung yaya or taga-alaga, is let's tackle the babysitter scenario. Diba? Kung busy parents kayo, importante na mag-prepare tayo ng cloth diapering guide. Dito, OA. Huwag nyo pong skip yung part na to na, alam nyo yun, pagka nagyaya kayo or nagbigay kayo ng taga-alaga kay baby, sasabihin nyo lang, ito ipagamit mo. Yan na yun. Hindi po siya OA. Talagang kailangan po na mag-prepare tayo ng guide doon sa mag-aalaga. Ipapaliwanag natin, include natin yung step-by-step instruction, yung list ng supplies na kailangan nila, and i-reassure natin sa mga mag-aalaga na using cloth diaper is easier than it seems.
Kasi pagka sinabing cloth diaper, baka kasi maisip ng mga alaga, naku, matrabaho to, ganyan. Pero kung mapapaliwanag kasi natin ng maayos, step by step, papaalam din natin kung bakit tayo nagko-cloth diapers. This can make everyone's life a bit smoother, di ba? Mas malalalim at maiintindihan nila, makikilala nila yung cloth diapering. Di ba? Ang daming mga kwento na iniwanan lang saglit kay mister. Baliktad yung pagkakasuot ng cloth diaper, nasa likod yung snap buttons. Yung mga ganong kwento. 'Di ba? Yung yung mali-mali yung insert, bali-balik ko, yung pagkakasnap ng button, bali-balik ko, yung mga ganon. And wag nating i-assume na alam agad. Pag sinabi natin cloth diapers, pinakita natin, alam na agad nila lahat. Wag tayong mapagod na magpaliwanag kung bakit, paano, at ano ang cloth diapers sa mga mag-aalaga. And next naman, na tip ni Mommy Eds sa mga busy parents is have enough stash. Yan. Kung busy tayo, malamang sa hindi kasi natin kayang maglaba every day or every other day. 'Di ba? Kaya importante na may enough tayong dami ng diapers at inserts. Mas maganda rin na may konti pa tayong extra, 'di ba? Para kung sakaling hindi mo na kinayang maglaba, kung sakaling pagod na pagod ka, may sakit ka, or may sakit si baby, hindi mo na kaya pang maglaba, at least may extra kang magagamit. Diba? May magagamit pa si baby. Next po, na tip ni Mommy Eds, para sa mga busy parents natin dyan, is, hindi ko alam kung lahat mag-agree, pero ako, personally, I recommend this, cheat day. Yes, parang sa pagda-diet. Pwede rin po sa cloth diapering. Cheat day. Okay lang po na gumamit tayo paminsan-minsan ng disposable diaper kung kailangan na. 'Di ba? Huwag nating i-stress ang sarili natin na kailangan pag cloth diapering mom ako, buong lahat ng diaper na gagamitin ni baby sa buong pagda-diaper niya is cloth diaper na. 'Di ba? Don't stress yourself. Kung aalis, 'di ba? Pag nagkasakit si baby, or talagang hindi mo na kaya maglaba, OT ka, ganyan. Wag na nating ipilit na mag-cloth diaper kung wala nang magagamit. 'Di ba? Stress na tayo sa work, stress na tayo sa mga gawain, tapos dadagdagan pa natin ng stress sa cloth diapering. Huwag naman gano'n. Yan ang ayaw natin, 'di ba? Yung mai-stress pa tayo. Ang importante, find what works best for you. Diba? Find what works best for you. Yan. Huwag mahiyang mag-cheat day. Wala pong magja-judge sa'yo. Yan. Pag may nang-away sa'yo dahil nag-cheat day ka sa cloth diapering, ituro mo si Mommy Eds. Akong bahala sa'yo. Huwag po kayong mahihiyang mag-cheat day. Ganun talaga. Ganun po talaga. Huwag kayong ma-disappoint sa sarili ninyo. Ganun talaga. And lastly, let's touch on the importance of finding a supportive community. Yan. Ito yung isa sa pinakamagandang tip ni Mommy Eds para sa mga busy parents natin dyan. Find a supportive cloth diaper community. Diba? Connect with other CDing parents. Yan. Meron po kaming Facebook group. Yan, pwede po kayong sumali dyan. Amory Cloth Diapers Moms and Dads Philippines. Welcome na welcome po dyan lahat. Mapa-mommy, mapa-daddy, caregiver ng mga nagko-cloth diapers. Pwede po kayong sumali. Kasi kapag kakasali kayo sa mga ganong community, yung shared experience and tips from fellow parents or fellow cloth diaper users ay talagang magagamit natin, 'di ba? Especially kapag talagang hectic na yung schedule natin, 'di ba? Yung mga cloth diaper parents na 'yan, dahil sila ay talagang gumagamit, marami silang mai-recommend, marami silang maisasuggest, marami silang masasabi, 'di ba? And kasi 'di ba, iba-iba tayo ng lifestyle, iba-iba tayong kalagayan sa buhay. So
possibly na yung kalagayan mo, meron din dun sa loob ng community. Baka meron kayong medyo kahawig ng lifestyle or medyo kahawig kayo ng trabaho, ng oras, ng schedule, ganyan. So, makakatulong sila yung other cloth diapering parents or cloth diapering community members para mas mapadali ang inyong cloth diaper journey. Yan. So, let's have a recap. Ito yung mga tips or hacks ni Mommy Eds para sa mga busy parents. So, number 1 is yung tungkol sa laundry, mag-pre-rinse or pre-wash ng diaper and inserts, maghanap ng magandang time sa buong araw. Yan. Isang beses lang sa isang araw. Hindi mo kailangang mag-pre-rinse or mag-pre-wash right after gamitin. And then, gumamit ng washing machine. At hanapin din ang laundry routine na mag-fit sa schedule nyo. Yan. Mga twice a week or thrice a week kung kailan nyo gustong maglaba. Hanapin nyo yung magandang schedule sa buong linggo. And then, next is, i-ready na ang cloth diapers. Pag magsastaff ng inserts or soakers, pag magre-ready kayo ng mga diapers, humanap kayo ng mga gawain na pwede nyo siyang isabay. Pakikipag-chismisan, pakikipagkwentuhan dito kay Mommy Eds, yan. Yung mga yan. Maghanap kayo ng mga ganong times nyo. Para hindi nyo mapapansin na tapos na pala. Diba? Parang hindi siya additional task for you. Ganon. And then next is, ipaliwanag na maigi sa mag-aalaga, sa babysitter, kung ano yung mga dapat gawin, yan, kung ano yung mga bawal, do's and don'ts ng cloth diapering. And then next is, have enough stash. 2 or 3 days, yan, pwedeng-pwede na yan. And mas maganda kung may extra pa, para kapag hindi nyo kinayang maglaba, at least may magagamit pa rin si baby. 5th is cheat day. Yan. And then lastly is, mag-join sa mga cloth diaper community.